May isang conversation na narinig ko na hindi ko malilimutan. Nasa coffee shop ako. Table sa tabi ko, 3 babae. Mga 45 to 50 years old. Obviously married, may wedding rings. Mukhang barkada mula college at nag-uusap sila tungkol sa mga asawa nila. Hindi yung typical na reklamo, hindi yung drama. Mas malalim, mas honest. Sabi ng isa, tahimik pero may bigat. Alam ninyo, mahal ko ang asawa ko. 30 years na kami. Pero minsan naiisip ko, paano kaya kung may lalaking natigil siya? Hindi ko alam kung paano explain. Pero yung klaseng lalaki na kahit nakikita mo lang kung paano siya kumilos, paano siya mag-isip, nare-realize mo na may kulang pala. Tumahimik ang dalawa. Hindi dahil shocked, kundi dahil naiintindihan nila. At sinabi ng pangalawa, alam ko kung anong sinasabi mo. Hindi tungkol yan sa gwapo o mayaman. Tungkol yan sa yung paraan ng pagiging lalaki. Yung depth, yung wisdom, yung hindi ko alam, yung presence na ramdam mo kahit hindi siya nag-e-effort. At dun ko na-realize ang isang katotohanang hindi pinagpapag-usapan na may mga ugali ng lalaki, specific traits, specific behaviors na sobrang powerful, sobrang magnetic na kahit ang babaeng committed na, kahit ang babaeng mahal ang asawa niya, kahit ang babaeng hindi naghahanap ng iba, nare-recognize niya, na-appreciate niya, at kung honest siya sa sarili niya, naiisip niya, sana ganyan din ang asawa ko. At bago ka mag-react, bago ka mag-judge, intindihin mo muna ito. Hindi ito tungkol sa pag-e-encourage ng infidelity. Hindi ito tungkol sa pag-seduce ng married women. Hindi yan ang punto. Ang punto, ang 7 ugali na pag-uusapan natin ay sobrang fundamental, sobrang rooted sa kung ano ang hinahanap ng babae sa lalaki. Na kahit yung babaeng settled na, kahit yung babaeng happy na sa relationship, nare-recognize pa rin niya ang halaga ng ugali na yan. At kung ikaw ay lalaki, asawa man o hindi, ang pagmamaster mo ng 7 ugali na ito ay hindi para agawin ng asawa ng iba, kundi para maging version ng sarili mo na kung may asawa ka, hindi mo siya bibigyan ng dahilan para tumingin sa iba. At kung wala ka pang asawa, magiging standard ka ng kung ano ang tunay na lalaki. I-comment mo ngayon, magiging standard ako, hindi option, para alam ko na naintindihan mo. Simulan natin. Unang ugali, ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Kuya, magsisimula tayo sa ugali na kapag nakita ng babae, kahit may asawa na siya, napapaisip siya, wow, ganyan pala ang tunay na lalaki. Ang kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Hindi yung walang emosyon, hindi yung manhid, kundi yung composed, grounded, unshakable. Karamihan ng lalaki, kapag may problema, may pressure, may crisis, visible ang panic, nagwawala, nagre-react agad, nagdadrama. Pero ang lalaking may ugali na ito, iba. May krisis sa pamilya, may problema sa trabaho, may biglaang emergency, at ang iba, nagpapanik na. Pero siya, kalmado, nag-iisip, nagpaplano, gumagalaw ng may direksyon. At ang babae, kahit hindi niya asawa yan, kahit stranger lang yan na nakita niya sa isang sitwasyon, nararamdaman niya ang difference. Yan pala ang feeling na secure. Yan pala ang presence ng lalaking hindi natitinag. At dun nagsisimula ang comparison sa sariling asawa. Hindi dahil gusto niyang maging unfair, kundi dahil natural human response yan. Psychologically, ang mga babae ay biologically wired na mag-seek ng security, at ang security, hindi yan galing sa pera lang. Galing yan sa emotional stability ng lalaki. Ang lalaking kalmado, nagsisignal yan ng kaya kong hawakan ng sitwasyon, kaya kong protektahan ng pamilya, kaya kong mag-lead kahit may bagyo. At yan ay primal attraction na hindi matatanggal kahit committed na ang babae. Sa Filipino context, makikita mo ito sa mga sitwasyon ng family emergency. May sakit sa pamilya, may financial crisis, may death. Ang karamihan ng lalaki, nagpapanik, umiiyak ng walang kontrol, nawawala ng direksyon. Pero yung iilang lalaki, yung may ugali na ito, kumilos agad, nag-organize, nag-coordinate, naging haligi ng pamilya sa oras ng krisis. At ang mga babaeng nakakakita niyan, kahit hindi nila asawa, naiisip nila, yan ang klaseng lalaki na gusto kong katabi sa buhay. Sinabi ni Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. At ang lalaking nag-a-apply nito, ang lalaking kalmado dahil alam niyang kontrolado niya ang sariling reaksyon kahit hindi niya kontrolado ang mundo. Yan ang lalaking nakaka-addict kahit sa babaeng may asawa na. Ikalawang ugali, ang kakayahang mag-provide ng hindi nagyayabang. Ang ikalawang ugali, at ito ay di
deeply rooted sa Filipino culture, ang kakayahang mag-provide ng hindi nagyayabang. Provider, pero tahimik, generous, pero walang ingay, capable, pero humble. Maraming lalaki ang nagpo-provide, pero ang problema, ginagawang performance, ginagawang podium para magyabang. Ako ang nag-aasikaso dito, ako ang nagbabayad niyan, ako ang dahilan kung bakit umiikot ang mundo niyong lahat. Pero ang lalaking may ugali na ito, iba, nagpo-provide siya, nagsusupport, nagsasacrifice, pero walang drama, walang announcement, ginagawa lang. At ang babae, lalo na ang babaeng Pilipina na dumaan na sa hardship, na alam kung gaano kahirap kumita ng pera, nare-recognize na ang ugali na yan. Nare-recognize niya ang lalaking bumabayad ng bills ng walang reklamo, nag-a-adjust ng budget para sa pamilya ng walang sumbat, nagsasacrifice ng sariling gusto para sa needs ng iba, nang walang hinihingi ng papuri. At kapag nakita niya ang lalaking ganyan, kahit hindi niya asawa, kahit katrabaho lang, kahit kapitbahay lang, may realization na nangyayari sa loob niya. Yan pala ang tunay na provider. Hindi yung nagyayabang, kundi yung tahimik na nagbubuhat ng responsibilidad. At doon nagsisimula ang hindi attraction sa romantic sense necessarily, kundi deep admiration, respect. At kung honest ang babae, naiisip niya, sana ganyan din ang asawa ko. Sa praktikal na sitwasyon, may lalaking OFW, nagtatrabaho abroad, pinapadalhan ang pamilya, pero kapag umuwi, hindi nagdadrama, hindi nagrereklamo, hindi nagyayabang ng sacrifice niya. Simple lang, para sa pamilya ko to, ginagawa ko lang ang dapat. At ang babae, kahit hindi niya asawa yan, kahit kapatid lang yan ng kaibigan niya, naiisip niya, yan ang lalaking tunay na may values. Kasi sa mundo ngayon, kung saan lahat ay palabas, lahat ay social media performance, lahat ay tingnan ninyo ginawa ko, ang lalaking tahimik pero consistent sa pag-provide ay sobrang rare. At ang rarity na yan, yan ang nagpapataas ng value. Ikatlong ugali, ang respeto sa lahat ng tao, lalo na sa mga walang maibibigay sa kanya. Ang ikatlong ugali, at ito ay powerful indicator ng true character, ang paraan kung paano niya tratuhan ang mga taong walang maibibigay sa kanya. Ang waiter, ang driver, ang janitor, ang guard, ang vendor sa kanto. Karamihan ng lalaki, plastic ang respeto. Mabait sa boss, mabait sa mayayaman, mabait sa magagandang babae. Pero sa mga ordinaryo, bastos, mayabang, walang respeto. Pero ang lalaking may ugaling ito, iba. Pareho ang trato niya sa lahat. May respeto, may dignity na binibigay niya kahit kanino. Hindi dahil may makukuha siya, kundi dahil tao sila at deserve ng bawat tao ang basic respect. At ang babae, kahit may asawa na, napapansin niya yan. Kasi yan ay window sa tunay na character. Naalala ko isang kwento. May lalaking nakasabay sa restaurant with his family at ang waiter nagkamali ng order. Maling dish ang dinala. Ang usual na lalaki, magrereklamo agad, magtataas ng boses. Ano ba, sabi ko? Pero yung lalaking ito, ngumiti lang. Okay lang, baka may nagkamali lang sa kitchen. Pwede bang palitan? Salamat. Simple lang. Pero ang ibang customers, lalo na ang mga babae, napansin yon. Napansin kung paano niya ginawa ang correction ng may respeto. Walang init ng ulo, walang pagmamaliit. At isa sa mga babae na nakakita, nag-comment sa sarili niyang isip, probably, yan ang lalaking tunay na mabait. Hindi lang sa taong may maibibigay sa kanya. Psychologically, ang ugali na ito ay indicator ng emotional intelligence at empathy. Ang lalaking may respeto sa lahat, kahit sa walang power, walang position, walang pera, ay lalaking may depth ng character. At ang babae, kahit committed na, nare-recognize niya yan. Kasi yan ang klaseng lalaki na kapag naging asawa, hindi kanya tratratuhin ng iba kapag nag-age ka na, kapag nag-lose ka ng looks, kapag nag-struggle kayo financially. Yan ang lalaking consistent. At ang consistency, yan ay foundation ng trust. Ikaapat na ugali, ang kakayahang makinig ng walang ahenda. Ang ikaapat na ugali, at ito ay sobrang rare sa mga lalaki,
ang kakayahang makinig ng totoo, walang ahenda, walang ulterior motive, pure listening. Karamihan ng lalaki, kapag nakikinig, hindi talaga nakikinig, nag-aantay lang ng turn para magsalita, o kaya nag-iisip na agad ng solusyon bago pa matapos ang kwento. Pero ang lalaking ito, iba, nakikinig siya, fully present, walang distraction, walang phone, walang wandering mind. Nandoon siya 100% sa conversation at hindi lang nakikinig ng words, nakikinig siya ng emotions, ng undertones, ng mga bagay na hindi sinasabi pero nararamdaman. At ang babae, kahit may asawa na, napapansin niya yan kasi yan ay klaseng lalaki na kapag naging asawa, hindi ka niya tratratuhin ng iba kapag nag-age ka na, kapag nag-lose ka ng looks, kapag nag-struggle kayo financially. Yan ang lalaking consistent. At ang consistency, yan ay foundation ng trust. Ikaapat na ugali, ang kakayahang makinig ng walang ahenda. Ang ikaapat na ugali, at ito ay sobrang rare sa mga lalaki, ang kakayahang makinig ng totoo, walang ahenda, walang ulterior motive, pure listening. Karamihan ng lalaki, kapag nakikinig, hindi talaga nakikinig, nag-aantay lang ng turn para magsalita, o kaya nag-iisip na agad ng solusyon bago pa matapos ang kwento. Pero ang lalaking ito, iba, nakikinig siya, fully present, walang distraction, walang phone, walang wandering mind. Nandoon siya 100% sa conversation at hindi lang nakikinig ng words, nakikinig siya ng emotions, ng undertones, ng mga bagay na hindi sinasabi pero nararamdaman. At ang babae, kahit may asawa na, napapansin niya yan kasi yan ay klaseng lalaki na kapag naging asawa, hindi ka niya tratratuhin ng iba kapag nag-age ka na, kapag nag-lose ka ng looks, kapag nag-struggle kayo financially. Nakikinig ng walang judgment. Nakikinig ng walang rush na mag-advise. Nakikinig dahil genuinely interested siya sa perspective ng kausap niya. Napapaisip siya, yan pala ang feeling ng marinig ng totoo. At doon, nagsisimula ang dangerous na feeling. Hindi dahil romantic agad, kundi dahil emotional connection. Feeling na naiintindihan ako ng lalaking ito ng mas malalim kaysa... At doon, dapat mag-stop. Pero ang point, ang ugali ng pakikinig na yan ay sobrang powerful na kahit committed woman ay nare-recognize ang value nito. Psychologically, ang deep listening ay form ng validation. Validation na ang tao ay may halaga, na ang thoughts niya, feelings niya, experiences niya, worthy ng atensyon. At kapag naramdaman ng babae yan, lalo na kung matagal na niyang hindi nararamdaman sa sariling asawa, nagiging memorable ang lalaking nagbigay niyan. Ikalimang ugali, ang pagiging consistent sa maliliit na bagay. Ang ikalimang ugali, at ito ay hindi flashy pero sobrang powerful, ang consistency sa maliliit na bagay. Hindi yung grand gestures na minsan lang, kundi yung small actions na paulit-ulit, araw-araw, kahit walang nakatingin. Ang lalaking laging nag-o-open ng pinto, hindi dahil nagpapakita, kundi dahil habit na, respect na ingrained. Laging nagte-thank you, kahit sa asawa niya na nagluto, kahit sa katulong na naglinis, kahit sa simpleng bagay. Laging on time kasi alam niya na ang oras ng ibang tao ay valuable at ang respeto sa oras ay respeto sa tao. Laging tumutupad ng sinabi. Kapag sinabi niyang gagawin niya, ginagawa niya. Walang palusot, walang kalimutan. At ang babae, kahit may asawa na, napapansin niya ang consistency na yan. Kasi ang consistency, yan ay rare. Sobrang rare. Maraming lalaki ang magaling sa simula, magaling mag-promise, magaling mag-sweet gestures. Pero after a while, nawawala. Nag-change, naging complacent.
Pero ang lalaking consistent, 3 years, 5 years, 10 years later, pareho pa rin. Same level ng respect, same level ng effort, same level ng thoughtfulness. At yan ay nakaka-addict kasi yan ay reliability. Yan ay sign ng true character na hindi nag-change based sa mood, based sa circumstance, based sa kung merong audience. Sa Filipino culture, makikita mo ito sa mga lalaking may asawa na ng 20 years pero tuwing umaga, nag-iinit pa rin ng tubig para sa asawa bago siya gumising. May asawa na ng 30 years pero tuwing anniversary, naaalala pa rin, celebrated pa rin, valued pa rin. May asawa na ng 40 years pero tuwing lalabas sila, binubuksan pa rin niya ang pinto, hinihintay pa rin niyang mauna. Simple lang pero powerful. At ang ibang babae na nakakakita niyan, kahit hindi nila asawa, napapaisip, yan pala ang lalaking hindi tumanda sa pagiging lalaki. Ika-6 na ugali, ang emotional self-mastery na walang kasamang pagkamanhid. Ang ika-6 na ugali, at ito ay advanced level na, ang emotional self-mastery na walang kasamang pagkamanhid. Ito ay balance. Ito ay wisdom. Ito ay rare. Ang karamihan ng lalaki, dalawa ang extreme. Either sobrang emotional, nagre-react agad, walang control, volatile, o kaya naman sobrang manhid, walang reaction, walang expression, bato. Pero ang lalaking may ugali na ito, nandoon siya sa gitna. Nararamdaman niya ang emotions ng malalim pero hindi siya controlled ng emotions. May mastery siya, may composure. Kapag may nakakasakit na sinabi, hindi siya nag-e-explode pero hindi rin siya nagpre-pretend na walang effect. Nararamdaman niya pero pinoprocess niya ng may dignity. Kapag may nakakalungkot na nangyari, umiiyak siya pero hindi siya nagbe-breakdown ng walang control. May strength pa rin sa vulnerability. Kapag may nakakagalit, nararamdaman niya ang galit pero hindi siya naging destructive. Controlled ang expression. At ang babae, kahit may asawa na, napapansin niya ang balance na yan. Kasi yan ay sign ng maturity, sign ng lalaking dumaan na sa buhay at natuto kung paano hawakan ang sarili. Psychologically, ito ay emotional intelligence sa highest level. Ang awareness ng sariling emotions, ang ability na i-regulate, ang capacity na mag-express ng appropriate. At sa long-term relationships, yan ang difference between marriage na nagsusurvive at marriage na nagtathrive. Kasi ang lalaking may emotional self-mastery, hindi siya nagdadrama pero hindi rin siya robot. Tao siya, pero mature na tao. At ang panghuli, ang ika-7 ugali na kahit ang babaeng may asawa ay ninanaisin, ang dedication sa sariling growth kahit matanda na. Ang lalaking hindi tumigil sa pag-aaral, bumabasa pa rin, nag-i-explore pa rin ng bagong ideas, curious pa rin sa mundo. Hindi tumigil sa pag-improve ng sarili, nag-i-exercise pa rin, nag-aalaga pa rin ng health, ayaw mag-settle sa okay na to. Hindi tumigil sa paghabol ng purpose, may mission pa rin, may goals pa rin, may drive pa rin na mag-contribute sa mundo. At ang babae, kahit committed na, napapansin niya yan. Kasi yan ay sign ng lalaking buhay pa, hindi nag-settle, hindi nag-give up, hindi nag-retire sa buhay kahit retired na sa trabaho. Maraming lalaki pagka 40, pagka 50, pagka 60, nagsa-stop na. Matanda na ako, hayaan nyo na ako. Naging tamad, naging complacent, naging stagnant. Pero ang lalaking may ugali na ito, iba. 60 years old na pero nag-e-enroll pa rin ng online course para matuto ng bagong skill. 70 years old na pero nagja-jogging pa rin every morning, nag-aalaga pa rin ng katawan. 75 years old na pero may binubuo pa ring project, may vision pa rin, may contribution pa rin sa community. At yan
Yan ay inspiring. Yan ay attractive hindi sa physical sense, kundi sa yan ang klasing lalaking gusto kong maging katanda sense. Sinabi ni Seneca, "As long as you live, keep learning how to live." At ang lalaking nag-e-embody nito, kahit senior na, mas attractive pa rin siya kaysa sa 30-year-old na nag-give up na sa growth. Ang mahirap na katotohanan, bakit kailangan mo pang malaman ito? Ang 7 ugali ng lalaki na kahit babaeng may asawa ay ninanais. Ang kalmado sa gitna ng kaguluhan, ang nagpro-provide ng tahimik, ang may respeto sa lahat, ang nakikinig ng totoo, ang consistent sa maliliit na bagay, ang may emotional mastery pero hindi manhid, ang dedicated sa growth kahit matanda na. At alam ko ang tanong sa isip mo, bakit ko pa kailangan malaman to? Para ano? Para agawin ang asawa ng iba? Hindi. Kailangan mong malaman ito dahil kung may asawa ka, yan ang mga ugali na mag-e-ensure na hindi ka niya bibigyan ng dahilan para tumingin sa iba. Yan ang mga ugali na magiging dahilan kung bakit after 30, 40, 50 years, ikaw pa rin ang taong pinaka na-a-admire niya. At kung wala ka pang asawa, yan ang mga ugali na magiging standard mo. Hindi yung superficial na bagay, kundi yung deep character traits na mag-a-attract ng babae na worthy, mature, deserving. At kahit single ka, ang pagmamaster mo ng 7 ugaling ito ay hindi para sa babae, para sa sarili mo. Para maging lalaking kahit walang relationship, may halaga, may depth, may wisdom. Kasi sa dulo ng araw, ang 7 ugaling ito ay hindi tungkol sa attraction. Tungkol ito sa character. Tungkol sa kung anong klaseng lalaki ka. At kapag naging lalaki ka na may 7 ugaling ito, hindi mo kailangan habulin ng babae. Natural silang attract. Hindi dahil gumagamit ka ng techniques, kundi dahil ikaw ay embodiment ng kung ano ang tunay na lalaki. I-comment mo ngayon, magiging standard ako, hindi option. At isubscribe sa Stoicism Pinoy para sa more content na katulad nito. Wisdom para sa lalaking mature, para sa lalaking may depth, para sa lalaking alam na ang tunay na halaga. Tandaan mo kuya, ang pinakamagandang bagay na maibibigay mo sa mundo ay hindi ang perfect exterior, kundi ang developed character, ang depth, ang wisdom na galing sa years ng internal work. Maging ang lalaking iyon.